ang tatlong magkakaibigan sa Barangay Masaya. Sa isang tahimik at maayos na lugar na tinatawag na Barangay Masaya, may tatlong matalik na magkakaibigan na sina Ana, Ben at Carlo. Kilala sila hindi lamang sa kanilang pagiging masayahin, kundi lalo na sa kanilang magagandang katangian. Si Ana ay isang batang matulungin. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, tumutulong muna siya sa kanyang ina sa paglilinis ng bahay. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa paaralan, nakita niya si Aling Rosa na nahihirapang buhatin ang mabibigat na gulay mula sa palengke. "Ana, maari mo ba akong tulungan?" tanong ni Aling Rosa. Ngumiti si Ana at agad na kinuha ang ilan sa mga dala nito. Kahit alam niyang mahuhuli siya sa klase, mas pinili niyang tumulong. Samantala, si Ben ay kilala bilang masipag. Pagkatapos ng klase, hindi siya agad nakikipaglaro. Sa halip, umuuwi siya upang tumulong sa kanilang maliit na tindahan. Inaayos niya ang mga paninda, nagbibilang ng sukli, at naglilinis ng pwesto. "Ben, hindi ka ba napapagod?" tanong ng kanyang kaibigang si Carlo. "Napapagod? Pero masaya ako kapag nakakatulong ako sa pamilya ko," sagot ni Ben habang nakangiti. Si Carlo naman ay tapat at responsable. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang pitaka sa daan. Binuksan niya ito at nakita niyang may lamang pera at ID. "Pwede ko itong gamitin," bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang naalala ang itinuro ng kanyang guro tungkol sa katapatan. Kaya naman hinanap niya ang may-ari at natagpuan niya si Mang Lito na nag-aalala. "Salamat, iho, malaking tulong ito sa akin," sabi ni Mang Lito. Isang araw, nagkaroon ng proyekto sa paaralan ang kanilang guro. Kailangan nilang magpakita ng kabutihang asal sa kanilang komunidad. Agad na nagplano ang tatlong magkakaibigan. Tinulungan nila ang kanilang mga kapitbahay sa paglilinis ng paligid. Nagbigay ng tulong sa mga matatanda at naging mabuting halimbawa sa ibang bata. Dahil dito, pinuri sila ng kanilang guro at ginawaran ng parangal. "Kayong tatlo ay huwaran ng kabutihang asal," sabi ng guro. Mas lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan at patuloy silang naging inspirasyon sa kanilang barangay. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Ana, Ben at Carlo. Hanggang sa muli!